Nananatiling maayos ang sitwasyon sa Balingit Constantino Lasip Elementary School mula nang magsimula ang klase para sa school year 2025-2026. Ayon kay Imelda Paraino, punong guro ng paaralan, wala pang nararanasang abala o pagkaantala sa mga klase kahit pa may banta ng mas malalim na pagbaha bunsod ng itinaas na kalsada sa paligid ng paaralan. Ipinaliwanag ni Paraino na bagamat wala pang malalakas na pag-ulan, may mga pagkakataon na ilang minuto o oras lamang ng ulan ay agad nang may namumuong tubig baha sa paligid. Anya na inaasahang mas mataas pa ang antas ng baha na maaaring umabot hanggang dibdib kapag bumuhos na ang mas matinding ulan. Sa Barangay Lasip, mas maganda na ang kalagayan ng mga daan, ngunit hindi pa rin ligtas sa posibilidad ng pagbaha ang mismong paaralan. Nilinaw ng prinsipal na hindi sakop ng pondo ng lokal na pamahalaan ang pagsasaayos ng naturang problema, kundi ito ay nakasalalay sa Department of Education o DepEd. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinasaalang-alang ngayon ay ang pagtatayo ng isang high-rise 3-story building bilang long-term solution sa problema ng pagbaha. Naisumitin na ang kaukulang resolusyon at nabigyang pansin na ito ng Schools Division Office o SDO at inaasahang sisimulan na ang konstruksyon ngayong taon. Okay naman, ongoing ang klase, walang disturbances. We already started the school year 2025-2026 with God blessings na okay naman lahat. Regarding dito sa situation ng school namin, especially now pinataas na ang kalsada, expect natin na talagang malalim ang baha dito sa school. Kasi dati talagang hanggang lampas hanggang dibdib eh. Pero baka mas worse pa ngayon yung mangyayari. Wala pa namang medyo dire-diretsong ulan, kaya medyo okay pa ang situation ng school by this time. When it comes to Barangay Lasip, of course, kasi bago na ang kalsada, mataas na, syempre maganda ng daan. Pero dito sa school namin, mas lalalo, mas tataas ang lalim ng baha. Kasi para wala nang lalabasan ng tubig. Actually, pag umuulan, kahit isang oras lang, kahit 30 minutes lang, dyan sa harap ng kalsada, talagang tubig na. Oo, nung hindi pa bumabaha, ulan lang. Oo, by this time, kasi wala nang lalabasan ng tubig. Actually naman, hindi yung school, when it comes to school, hindi yan cover ng LGU. Cover yan ng DepEd budget. Actually, priority na ngayon ang school namin na ipapatayo na nila, hopefully, yung high-rise building, 3 classrooms at saka 3-story building. We have already submitted the resolution and then ongoing na yung action nila. Nagpunta na sila dito to see everything, to plan everything, and hopefully this fiscal year, maumpisahan na. Samantala, sa tuwing bumabaha at hindi naligtas pumasok ang mga bata sa paaralan, agad na ipinapatupad ang modular distance learning bilang alternatibong paraan ng pag-aaral. Namamahagi ang paaralan ng mga module at gawaing panturo upang hindi maantala ang edukasyon ng mga mag-aaral. Malaki rin ang suporta at pakikiisa ng mga magulang sa programang ito na tumutulong at aktibong nakikipag-ugnayan upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagkatuto ng kanilang mga anak. So ngayon, okay pa dahil wala pang ulan, wala pang baha. Pag dumating na yung panahon na yon, of course mababa dito, and especially pag may mga typhoon talaga, may alternative mode kami. Yan yung online modular learning namin, modular distance learning namin. Na we will be giving the pupils modules para gagawin nila sa bahay, mga activities para hindi maantala yung pag-aaral ng mga bata. Coordinated sa kanila. May mga group chat naman, everything is informed. In-inform namin sila. And then, yung mga parents naman namin, very cooperative. Tumutulong sila, and pina-follow up nila ang kanilang mga anak for that modular distance learning namin. Sa ating mga estudyante, of course, pag-aaral nila ang importante. Tsaka yun ang concern din namin. Sa mga parents naman, alam ko naman na nandyan sila lagi to support their children. Lagi silang sumusuporta at saka talagang tumutulong naman sila sa school namin. At saka regarding po dito sa action to solve the problem dito sa school namin, I hope and hoping and praying na magagawa na para masolusyonan na ang problema namin dito sa school. Especially ang pinaka-problem namin dito, bigyan kami ng high-rise building to solve the problem.
Yan ang ating ulat mula rito sa bayan ng Calasiao para sa programang Zona Libre Patrol numero 3. Ito si Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!